And good afternoon, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Bago po akong mag-umpisa, ako'y mananalangin po muna upang bigyan po ako ng karunungan at lakas ng loob upang maipahayag ko po ang pawang katotohanan. Yan po. Gracious God, we humble approach you today, acknowledging that it is only through your grace and guidance that we can stand before your people. Open our hearts and minds to receive your word and grant us the wisdom and charity to proclaim it faithfully. May our words be a reflection of your truth, and may your spirit empower us to speak with wellness and love. We pray that your message will resonate in the heart of those gathered here, and that they will be transformed by the power of your word. In Jesus' name, we ask. Amen. Ayan, mga brothers and sisters, muli isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan, so ang tutunghayan po natin sa bidyong ito ay ito po ay parang isang katanungan po ito na ang sabi po, ano ba ang nagiging sanhi ng mga sakit or mga karamdaman ng tao? Ayan, napakahalaga po nito para malaman po natin sapagkat so bago pa ako magsimula ay nais ko po muna kayong imbitahan na tangkilikin po natin yung ating YouTube channel, Sister Shirley YouTube channel, For the Loving of God, House of the Good News of Jesus Christ. Sa FB naman po, meron po tayong FB page, Brother Chito TV, and yun sa profile po, Chito Hernandez. So yan po, kung nais po ninyo ng katotohanan, makinig ng katotohanan, salita ng Diyos, bisitahin po ninyo yan at yung mga hindi pa rin po nag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe upang ma-update po kayo kung meron pong bagong video na ina-upload upang nang sa ganun, lagi po natin maririnig ang katotohanan, which is ang salita ng Diyos. Sapagkat yan po ang ipinapahayag po dito sa mga nabanggit na ito. Ayan, so yan lang po, brothers and sisters. At tangkilikin po natin sapagkat sa panahon po natin ngayon, kailangan po natin hanapin ang katotohanan. Hindi po katulad nung tayo ay mga bata pa, wala po tayong pakialam. Ngunit ngayon, tayo na sa tamang gulang na, kailangan natin hanapin ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Kung paano nga ba natin makakamtan ang buhay na walang hanggan at ano nga ba ang katotohanan. Sapagkat yan po ang layunin ng mabuting balita ng Panginoong Hesus na ihayag po sa inyo ang katotohanan. Ayan po. So, ayan, ano nga ba ang nagiging sanhi ng mga sakit at mga karamdaman ng tao? Ayan. Marami po kasi sa atin hindi alam ito. At akala natin ito dahil sa mga pagkain. Ayan po ang kadalasan po natin yan na siguro yung sa mga sa science po, siguro yan yung mga pananaw nila. Pero spiritual po ay hindi po dahil sa pagkain, sapagkat ang lahat ng pagkain po na nilikha ng Diyos ay malinis na po yan, ay nilinis na po sa pamagitan ng salita ng Panginoong Hesus.
Ngayon kung tayo po ay kumakain ng may pagpapasalamat ay mawawala po yung mga, kasi parang mga sumpa po yan yung mga pagkain, di ba? Huwag kang kakain yan, huwag kang hawak niyan, huwag kang titikim niyan. Ayan yung nakasanayan po natin sa mga nakaugalian po ng ating mga ninuno. Well, yun po yung natutunan natin sa kanila. Hindi rin po natin sila masisisi sapagkat yun din po yung kanilang natutunan sa kanilang mga magulang. Well, ngayon po sa panahon natin, dapat po tayo magsaliksik sapagkat wala na po magtuturo sa atin sapagkat wala, nung bumaba ang Panginoong Hesus, itinuro na sa atin lahat yan. At nung siya ay umakyat na, itinagubilin sa kanyang mga propeta. Ngayon pagkaalis ng kanyang mga apostol, wala na pong iwanan ang mga apostol. Kung hindi, ang sabi ng Diyos, darating ang panahon na ang mga alipin ko ay aking pagkakalooban ng aking espiritu. Yan po ay sa Aklat ng Gawa, chapter 2. At sa ngalan ko ay sabi ng Diyos ay magpapahayag sila. So, hindi pa rin po nakakalimot ang Diyos sa atin sapagkat may humihirang pa rin siya ng mga taong pagkakatiwalaan na maghayag ng katotohanan. Sapagkat alam naman po natin na mula pa nung panahon pa ng mga Israelita ay meron na pong naglabasan ng mga bulaang propeta hanggang sa panahon ng Panginoong Hesus, hanggang doon sa panahon ng mga apostol. Ayan, naglabasan na yung mga antikristo, yung mga bulaang guro. Ayan, naglabasan na po yan. Hanggang ngayon po yan sapagkat yan po ang sabi ng Panginoong Hesus na dapat kayo'y mag-ingat sapagkat marami ang darating sa pangalan ko na magsasabi na sila ang Mesyas. Ngunit huwag kayong maniniwala at huwag kayong susunod sa kanila. Ayan po. Sapagkat kung paanong dumating or paanong gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, ay gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Yan po ang tagabilin sa atin ng Panginoong Hesus na lagi po tayong mag-ingat. Ayan. So may isi-share po ako sa inyo nung nangangaral ang Panginoong Hesus ay marami po siyang pinagaling ng mga inaalihan ng mga demonyo ni Satanas or ng mga masasamang espiritu. Ayan, iba-ibang karamdaman po, iba-ibang sakit ang kanyang mga pinagaling. Ayan, so pakinggan lamang po ninyo at sundan ninyo upang malaman po ninyo nang sa ganun hindi po tayo mag-aalala kapag tayo po ay may karamdaman kasi hindi po makakatulong ang pag-aalala natin. Bagkus, hanapin natin ang Diyos kapag nakita po natin saan nandyan na sa puso natin, manalangin po tayo, manalig tayo sa Kanya na tayo ay mapapagaling niya. Yan, pero yan po, at tulad niya nung sinabi ko, ang sabi nga dito sa aklat ng Mateo, chapter 8, sabi dito, yan, pakinggan lamang po ninyo at sundan ninyo para hindi po tayo mag-aalala kapag tayo po ay nagkakaroon ng karamdaman. Yan, 14. Ayan, ang sabi dito, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalalayas niya ang masasamang espiritu at pinagagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata
ang ating mga karamdaman. Ayan, sa 18, sa 28. Ayan. Nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis. Kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Ayan po. So nakita naman po natin yung dalawang lalaki na inaalihan ng demonyo. So akala po natin, sabi natin nasisiraan ng bait, 'di ba? Nasisiraan ng ulo. Hindi po nasisiraan 'yan. Sumasakanya po yung masamang espiritu na may sira rin na ulo. Ayan, ayan po. Yung ang demonyo po ang nagpapahirap po sa mga tao at yung nagbibigay ng mga karamdaman. Ayan. Kaya para malaman po natin, para hindi po tayo nag-aalala. Bagkus manalig at manampalataya sa Panginoon na tayo'y pagagalingin. Ayan po. Marami po sa atin masyado na nag-aalala kapag mayroon ng karamdaman. Talagang kala mo hindi na mabubuhay. Kapatid, kung dadagdagan pa po natin ng pag-aalinlangan natin, dadagdagan pa ng pagkabalisa, ng pag-worry dahil sa karamdamang iyan, lalo po tayong ilulugmok ng dyablo. Lalo po tayong tatalian ng dyablo, gagapusin tayo upang hindi na po tayo makakilos. Nang sa ganon, mapapasa kanya tayo at mananaig siya. Ngunit kung lalapit po tayo sa Diyos, mananalig at manampalataya sa Panginoong Hesus, tayo po ay lalayas po ang masasamang espiritong iyan. Ayan. So, ayan, tingnan po natin din dito sa aklat ng Lucas, chapter 4. Aklat ng Lucas, chapter 4. Kasi marami po sa atin, kapag meron, alam nyo kasi, lalo na kung sino yung mahina na tao, doon po nananahan niya si Satanas. Ang yung masasamang espiritu kapag mahina tayo. Kumbaga, lalo na kung wala tayong pananalig at panampalataya sa Panginoon, talagang naandun yan. Lalo tayong anuhin yan ni Satanas. Kaya dapat maging matatag tayo. Yan ang lagi nating gagawin. 4:40. Para hindi po tayo madaig. Ayan, pakinggan natin dito sa aklat ng Lucas chapter 4, verse 40 hanggang 41. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang lahat ng may paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw,
ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesyas. O, tamo? Mabuti pa nga itong mga demonyo, kilala ang Panginoong Jesus eh. Tayo na tao, hindi natin kilala eh. Di ba? Mabuti pa itong mga demonyo. Nung nakita ang Panginoong Jesus, nagpatira pa. Di ba? Kilala siya, kilala. Kasi yung mga demonyong yan, yung mga sasamang espiritu, galing din yan noon sa langit. Nung itinapon si Satanas, kasama yung masasamang espiritu na yan. Kaya kilala ang Panginoong Jesus na siya yung Mesyas. Ayan. Kaya sabi nga dito, paglubog ng araw ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsalita sa marami ang mga demonyo at nagsilabas sa marami ang mga demonyo. Ayan, nagsilabas sa marami ang mga demonyo. Ayan, kasi pinagaling na nga ng Panginoong Jesus. Pinatungan ng kanyang kamay at nagsigaling yung mga napatungan ng kanyang kamay. Kaya nagsilabas yung maraming mga demonyo. Ayan. Talaga ito si demonyo eh. Sabay sigaw, ikaw ang anak ng Diyos. Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesyas. Ayan. Kaya mabuti pa nga itong mga demonyong ito, nakikilala ang Panginoong Hesus eh. Tayong mga tao, hindi natin nakikilala. Kung talagang nakikilala natin ang Panginoong Hesus, di sana sinusunod natin ang kanyang salita. Tingnan mo itong mga demonyo, kilala nila ang Panginoong Hesus, hindi sila nakapagsalita kasi hindi pinahintulutan ng Panginoong Hesus na magsalita sila. Dahil kilala siya, na siya ang Mesyas. Tayo hindi natin kilala eh. Kaya hindi natin sinusunod ang kanyang mga utos. Nakuha niyo ba? Diba? Ganun yan eh. Na natin sa aklat ng Marcos chapter 5, 1 hanggang 10. Ayan, sabi, dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Garaseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot niya ito at pinagbabali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Ayan po.
pulutong ang kanilang pangalan sapagkat marami sila. Ayan, pumapasok po kasi yan sa tao at yan po yung naghahasik ng mga karamdaman. Ayan, alam nyo ba kung hanggang ilang espiritu yung pumapasok sa tao mamaya? Malalaman po ninyo mga kapatid, kaya antabayanan po ninyo. Ayan, so ganyan po ang nangyayari, kaya nagkakaroon po ng karamdaman ang mga tao at mga sakit. Inaalihan ng mga demonyo. Kaya 'di ba, sabi nga nila nasisiraan ng ulo. Hindi po nasisiraan ng ulong iyan ang tao. Yan po ay ginugulo ng demonyo ni Satanas. Ayan po, iisa lamang po yan at saka yung masasamang espiritu. Yan po yung nanggugulo sa tao. Hindi po nasisiraan ng ulo yan, kundi ginugulo ni Satanas. Ayan. Ayan, so tunghayan pa rin natin sa aklat ng Lucas chapter 8:26. Chapter 8:26. 26 hanggang 31. Sumadsad sila sa lupain ng mga Gergesino, katapat ng Galilea. Paglunsad ni Jesus, siya'y sinalubong ng isang lalaking taga roon. Ito'y inaalihan ng demonyo, kaya't matagal nang hindi nagsusuot ng damit at sa libingan na tumitira. Pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki, nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Sinabi niya ito sapagkat ang masamang espiritu'y inuutusan ni Jesus na lumabas sa taong iyon. Madalas siyang alihan nito at kahit na bantayan, ipangaw at gapusin ng mga tanikala, pinapatid niya ang mga ito at siya'y itinataboy ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Lehiyon, tugon niya, sapagkat marami ang mga demonyong pumasok sa kanya. Ayan po, marami ang mga demonyong pumasok sa kanya. At nagmakaawa sila kay Jesus na huwag silang utusang tumalon sa kalalimang walang hangganan. Ayan po. So ayan, sundan po ninyo mga kapatid. Ayan, masasamang espiritu, marami daw sila, sabi ng ganon. Kaya Lehiyon ang pangalan niya. Ayan, kinukumog na. habang inihahayag ko po sa inyo ito, ayan, inaano ako nitong mga demonyong ito pinanghihina yung katawan ko. Kala nila hindi po sila makapananaig kapag tayo po ay malakas ang pananalig natin sa Diyos at nanalig tayo at nanampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi po makapananaig yan, yung mga demonyong yan. Lalayas po yan. Kaya ayan, para malaman po ninyo, para hindi po kayo nag-aalala. Kailangan meron tayong dakilang tagapagligtas, dakilang manggagamot. Ayan, lumapit lamang po tayo sa Panginoon sapagkat siya lamang ang dakilang manggagamot. Wala nang iba. Basta't manalig tayo sa Kanya, lahat ng bagay ay magagawa natin. Ayan, katulad nung sabi ng Panginoong Hesus, kung kayo ay may pananalig sa akin,
magagawa ninyo ang lahat ng ginagawa ko or higit pa, sapagkat pupunta na nga siya sa Ama at anuman ang hingiin natin sa Ama sa pangalan niya ay kanyang gagawin at ipagkakaloob ng Ama. Ayan. So yan. Balik tayo sa Mateo chapter 9. Ayan, kahit ang pipi ay nakapagsasalita, lumalayas. Kasi itong mga demonyo po kasi yan eh. Once na lumayas na po yan, wala na pong kapangyarihan yan at hindi na po yan makababalik. Ayan, kaya gumagaling ang tao. Ayan, 32 hanggang 33. Ayan. Pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Ayan. So, pinagaling at nakapagsalita ang isang pipi na inaalihan ng demonyo. Ayan, lahat po yan eh. Ang demonyo po may kagawan yan, si Satanas po. Iisa lamang po yan, demonyo, Satanas, si Beelzebul, yan po yung prinsipe ng mga demonyo. Si Beelzebul. Ayan po. Ayan, marami po yan sila. Nang hinulog kasi yan mula sa taas, ayan, dito na yan, naninirahan sa daigdig na ito. Kaya yan, walang ginawa yan kung hindi manggulo. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus doon sa aklat ng Juan, naparito ang kaya lang naparito ang magnanakaw upang magnakaw at pumatay. Ngunit naparito naman ang anak ng tao upang magkaroon ng buhay ang sino mang manalig sa kanya. Ayan, at maligtas po. Ayan. Kasi ang mga ito pumapasok po ito sa mga tao. Pumapasok po sa tao ang masamang espiritu. Ayan. Alam nyo kung ilan yan pumapasok sa tao, hanggang yan? Hanggang 8. Hanggang 8 espiritu na masasama. Kung tayo po pinasukan ng 8 espiritong masasama, halimbawa nandun na yung kayabangan, ayan, kataasan ng loob, ayan, pride, ayan din ang kataasan ng loob, pagpaimbabaw, ayan, mamamatay tao, ayan, sinungaling, ayan, lahat po yan eh. Kaya lahat ng yan, kung maghahasik ng kasamaan sa katawan natin, wala nang paglagyan. Bukol, ayan, magkakasugat-sugat yung kamay natin, isa po ang may gawa niyan. Ang Satanas, Satanas, ang Diablo, ayan, ang demonyo, ayan, at ang masasamang espiritu, yan yung mga kampon niya. Mga kampon nila na pumapasok sa mga tao. Nananahan po yan sa tao. Kaya, tingnan mo kapag tayo po, katulad po sa akin, nung ako ay nasa sanlibutan pa, talagang gulong-gulo po ang isip ko, lahat ng karamdaman na sa katawan ko noon. Araw-araw akong dumadaing sa aking sister and wife. Pero ngayon mga kapatid, hindi maniwala kayo sa hindi na nagtatagumpay si Satanas sa paghahasik ng karamdaman sa akin. Hindi na po nagtatagumpay sapagkat may pananalig na po ako sa Diyos, nananalangin lamang ako, lumalayas na. Masusubukan po ninyo yan kapag kayo po ay nilinis na ng Diyos at nananahan na po sa inyo ang Diyos, mangyayari po sa inyo yan na hindi po makapananaig ang masamang espiritong ito. Kasi nandyan lamang po yan sa himpapawid, pag-gala-gala po.
pumapasok nga yan sa mga tao. Ayan, pakinggan po natin sa aklat ng Mateo chapter 12, 43 hanggang 45. Ang sabi dito, pakinggan po ninyo. Pumapasok po yan sa tao. Ayan, pakinggan natin, 43. Kapag lumabas mula sa isang tao ang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lupa at naghahanap ng mapapagpahingahan. Kung walang matagpuan, ay sinasabi niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman, malinis at maayos. Kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritu. Ibig sabihin, 8 na ngayon. Kaya, nung isa pa lang, hindi pa tayo ganong masama, masungit pa lang tayo. Ayan pa lang yung masungit pa lang yung espiritong nasa atin. Ayan, kasi isa pa lang eh. Ngayon, paglabas niyan, gagala yan, maghahanap yan ng matitirahan niya sa mga tigang na lupa. Pero hindi po tigang na lupa yan, yung mga taong talagang walang pananalig at panampalataya sa Panginoon. Naghahanap yan sila. Lalo na kung may hina. Ayan po, ibig sabihin ng tigang. Di ba, pagka tigang na lupa, hindi mo papakinabangan dahil sa sobrang tigas. Ito naman, ito yung mga taong mga lupaypay. Ayan, yung walang kinikilalang Diyos. Ayan. Ayan yung hinahanap nitong masamang espiritu kapag lumabas sa atin. Ngayon, paglalabas niya, pagbabalik niya, sabi niya, ay sasabihin niya sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik niya ay makikita niya itong walang laman. Ibig sabihin, malinis kasi lumabas siya eh. Ibig sabihin, hindi ka na masungit. Halimbawa na lang yung nasa atin na espiritu ay masungit. Kapag ito ay lumabas, di nawala na yung kasungitan natin, mabait na tayo. Ayan. Ngayon, pagbabalik ng espiritong yan, di nakita na maayos na tayo, hindi na tayo masungit. Yayaon yan. Ayan. Magsasama pa ng 7 masamang espiritu. Kaya sabi, kaya yumayaon siya at nagsasama pa ng 7 espiritong masama kaysa kanya. Pumapasok sila at naninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa rati. Ang huling kalagayan ng taong yaon. Ganyan din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ayan, kung hindi tayo magbabago, ganyan po ang mangyayari sa atin. Na pananahanan po tayo nitong masasamang espiritong ito. Pero mo 8 masasamang espiritu. Lahat na ng kasamaan na sa atin na. Katulad sa akin po, honestly po, nung ako'y nasa sanlibutan pa, masungit, ayan, mayabang, tapos yung mga karamdaman sa katawan hindi maalis. Araw-araw ako nung nagrereklamo sa sister and wife ko na laging sumasakit yung katawan ko, tapos nagpapa lagi ako sa likod ko ng pain reliever, pero hindi naman nawawala kasi nga masasamang espiritu ito eh, nananahan. Ayan, lahat. Ayan yung nag-uudyok sa atin na gumawa ng masama. Ayan po yung masasamang espiritong iyan. Kaya kung hindi po natin alam yan, kung ano po ang dahilan at kung ano po yung dapat nating gawin, mananatili po sa atin yan. Kaya hanggang sa malugmok na tayo, mahigapos na tayo ni Satanas, na wala na. Hanggang, di ba, minsan sabi na stroke, na paralyze, ayan. Masamang espiritu yan. Nakita nyo dito, napakinggan ninyo yung binasa natin ng mga pinagaling ng Panginoong Hesus, ng mga ng mga demonyo.
Ganyan po tayo, ganyan po ang nangyayari sa atin. Tingnan pa rin, basahin pa rin po natin sa aklat ng Lucas chapter 11. Kasi kaya ko po ito binabahagi po sa inyo upang malaman po ninyo kapag kayo po ay dumanas ng mga ganyang mga pagkaramdaman, alam na po natin kung paano natin lalabanan. Ayan. Kaya lang, sa susunod na video po, doon ko ituturo sa inyo yan. Kung paano natin malalabanan, paano natin mapapalayas yung masasamang espiritu sa katawan natin. Ayan. 11:24. Ayan. 24 hanggang 26 ang sabi dito. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ayan. Kaya sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Kasi nga, halimbawa, yung masamang espiritu na sa atin, halimbawa, o tayo, matapang. Ayan. Ngayon, kapag umalis itong masamang espiritong ito, di mabait na tayo ngayon. Mabait na tayo kasi wala na yung espiritu ng masama na ito naging matapang na matapang Ayan. Di mabait na tayo ngayon. Di ngayon, ito naman na espiritu na lumabas sa tao, gagala siya, maghahanap siya ng panibagong bibiktimahin. Kapag wala siya natagpuan, babalik siya doon sa bahay, sasabihin ng masamang espiritong ito, babalik ako doon sa taong pinanggalingan ko. Ayan. At papasok yun. Pagpasok niya, siyempre malinis na, wala na yung espiritu, lumabas na siya malinis na at maayos. Kaya lumalabas siyang muli at nagsasama pa siya ng 7 na mas masama pa sa kanya. Kaya ang kalagayan ng isang tao na pinapasukan ng 8 espiritong masasama ay lalong sumasama. Kaya lahat tikargo na niya, lahat ng kasamaan. Nandun na madaldal, maninirang puri, ayan, machismusa, chismoso, ayan na yan. Kaya hindi natin mapigilan yung mga bagay na yan kasi may nag-uudyok sa atin. Yan yung masamang espiritu na nananahan sa atin. Nandun na yung paninira, mapanirang kapwa na, mapanirang puri na. Lahat na ng kasamaan kasi 8 na 8 espiritong masasama. Kaya sakop na lahat ng kasamaan. Ayan, kaya hindi natin mapipigilan yan sapagkat siya yung nagmamaniobra sa atin. Yan yung masasamang espiritong iyan ang nag-uudyok sa atin na pumapasok sa atin sila. Ayan. Ayan, ganyan din po yung nangyari doon sa doon sa nangyari kay Job. Nung sinubok si Job, itong taong ito si Job ay matuwid ang taong ito si Job. Pero nung sinubok siya ni Satanas, nagkasugat-sugat ang kanyang katawan at mula ulo hanggang talampakan. Pakinggan natin, basahin po natin dito sa aklat ng Job, chapter 1, sabi dito,
Yan. Itong si Job kasi ano to matuwid na tao ito. Pero sa kabila ng kanyang pagiging matuwid, sinubok pa rin siya ni Satanas. Kasi ganyan yan si Satanas destroyer. Yan ang trabaho niyan, mangwawasak, kaya nga mamamatay tao. Yan yung gawain ni Satanas. O pakinggan natin yung nangyari kay Job, mga kapatid. May isang lalaking Job ang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao, malinis ang kanyang pamumuhay, may takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Ang tupa niya ay 7,000, 3,000 ang kamelyo, 1,000 ang baka, at 500 ang inahing asno. Ang mga anak niyang lalaki ay hali-haliling naghahanda sa kani-kanilang bahay, at tuwina'y inanyayahan niya ang mga kapatid nilang babae. Tuwing matatapos ang alinmang handaan, ayan, ang alinmang handaan, maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabakasakaling lihim na nilalapastangan ng mga ito ang Diyos. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Ayan po, pakinggan ninyo. Dumating ang panahon, sabi niyo, dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparuot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Ayan, nagpaparuot pa rito yan si Satanas. Kaya malaya pa yan hanggat hindi nakukulong. Ikukulong po kasi yan Ikukulong yan sa kalaliman ng 1,000 taon. Ayan. Pagka kinulong na yan, hindi na makakalaya yan hanggang sa 1,000 taon. Pagkatapos na 1,000 taon, doon na magwawakas ang panahon. Ang daigdig. Hahatulan ng lahat. Ayan. Sabi, nagpaparuot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao at may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Dugtong pa ni Yahweh. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo? Gayong pinagpapala mo siya. Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukin mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik, kung di ka niya sumpain. Sinabi ni Yahweh kay Satanas, o sige, gawin mo ang gusto mo sa kanya, sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lamang siyang sasaktan. At si Satanas ay umalis sa harapan ni Yahweh. Ayan. Ito sa 2. Sabi dito, muling humarap kay Yahweh ang mga anghel kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, saan ka nanggaling? Sumagot si Satanas, nagparuot pa rito sa buong daigdig. Nasubok mo na ba ang lingkod kong si Job? Tanong ni Yahweh. Wala
walang katulad sa kanya sa daigdig. Malinis ang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin, at di gumagawa ng masama. Ipinapinsala ko na siya sa iyo nang walang dahilan. Gayon may nanatiling tapat sa akin, sabi pa. Sumagot si Satanas, anumang bagay ay ibibigay ng tao, huwag lamang siyang mamatay. Subukin mong galawin ang kanyang katawan, kundi kaniya sumpain. Sinabi ni Yahweh, kung gayon, ikaw na ang bahala sa kanya, huwag mo lang siyang papatayin. Umalis si Satanas sa harapan ni Yahweh. Pinuntahan niya si Job at pinagsugat-sugat niya ang buong katawan nito. Ayan po, si Satanas ang may kagagawan yan. Pinagsugat-sugat niya ang buong katawan nito. Ayan, ganyan yan si Satanas. Kaya alamin po ninyo, ayan, mula ulo hanggang talampakan. Nang magkagayon, si Job ay naupo sa tabi ng basurahan at kinukuskus niya ng bibinga ng palayok ang kanyang mga sugat. Sinabi ng kanyang asawa, Hindi ka pa ba magbabago? Sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Ang sagot ni Job, hindi mo nalalaman ang iyong sinasabi. Kaginhawaan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Sa kabila ng nangyari sa kanya, hindi rin nagkasala si Job kahit sa salita. Ayan po. So ganyan pong nangyari kay Job. Itong si Satanas, pinuntahan si Job, pinagsugat-sugat mula ulo hanggang talampakan ng kanyang katawan. Ayan, kaya naupo itong si Job doon sa may tabi ng basurahan, kinukuskus yung mga sugat niya. Itong asawa niya, sabi niya, hindi mo pa ba susumpain yung Diyos mong iyan? Pero sa kabila ng lahat ng mga ginawa ni Satanas kay Job, naging tapat pa rin si Job. Kaya nung bandang huli mga kapatid, pinagpala siya ng Diyos. At dinubli yung kanyang mga ari-arian na nawala. Ayan. Ganyan po yan. Kung tayo may pananalig, maging tapat lamang tayo sa Diyos, lumapit po tayo, ang lahat ng iyan, ng balakid na iyan, yung mga karamdamang iyan, mawawala po yan eh. Lalayas po yan, masasamang espiritong iyan. Sila may kagagawan yan, kaya ganyan yan. Ayan. So, kasi po, ayang mga yan, naandyan lang po yan sa himpapawid. Pagala-gala lang po yan. Kaya tingnan mo si Satanas. Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig. Kaya hindi natin masasabi na talagang tayo'y maliligtas. Kasi nandyan si Satanas eh. Maliligtas lamang tayo kung tayo'y manalig at lalapit sa Diyos, mananalig at manampalataya sa Kanya. Ayan. Kaya nga po, ang kabuuhan nito ng bidyong ito, yung kasagutan kung paano natin ma-overcome yung mga masasamang espiritong iyan sa susunod na video po. Ayan po. Kasi dapat mapagtagumpayan po natin yung mga karamdaman na yan para hindi po tayo nag-worry na may mga karamdaman tayo. Lumapit po tayo sa Diyos. Lahat po ng karamdamang iyan. Hindi yung sinasabi natin dahil sa pagkain, dahil sa kung ano-anong dahilan. Maaari pa sabihin natin na pagod tayo. Kapag tayo ay napagod, ayan, naramdaman natin na talagang napapagod tayo. Yan po ay gawa ng trabaho, ng gawain natin. Pero yung mga karamdaman, yan po ay ang naghahasik po niyan ay ang si Satanas, ang diablo, ang demonyo, ang masasamang espiritong iyan. Ayan po, kasi nandito lamang po yan. Ayan, tunghayan po natin sa aklat ng Efeso chapter 6, verse 10 hanggang 18.
Ayan. Kaya nandyan naman po yan, yung mga ano na yan. Aklat ng Epeso. Ayan. Sa aklat ng Epeso, chapter 6, verse 10 hanggang 18. Ayan. Pakinggan po ninyo yan. Sabi dito, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon. Ayan po. Ito pa, patikim lamang po ito kung paano natin ma-overcome itong mga karamdamang ito, paano natin mapapalayas, or paano hindi magtatagumpay sa atin. Ayan, patikim lamang po ito. Sa aklat ng Epeso chapter 6 verse 10 hanggang 18, ang sabi dito, sa wakas magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, may mga kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ayan po, ang hukbo ng espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Nandiyan po yan. Kaya mali po yung sinasabi ng matatanda or mga ninuno natin na mga ligaw na kaluluwa o ligaw espiritu. Kaluluwa, hindi po ligaw yan. Tayo ang naliligaw. Sapagkat tirahan po nila ito dito eh. Daigdig eh. Dito po sila itinapon para manggulo. Ayan ang layunin ng mga yan, manggulo. Nandyan lang po yan sa himpapawid. Kaya anytime na gusto nilang pumasok sa isang tao, madali silang nakapapasok. Parang ano yan eh, parang camel, mahaba lieg. Titingnan nila yung saan kaya pwede akong pumasok dyan. Marami yan eh. Kaya tingnan mo hanggang 8 masasamang espiritu yung pumapasok sa atin, which is yan po yung lumilikha ng mga karamdaman sa katawan natin. Ayan. So, sa ebanghelyong ito, tuturuan tayo. Papatikim ko po sa inyo kung paano natin mapaglalabanan. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinunong may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip ninyo sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ayan po mga kapatid.
sa makatuwid. Kunin ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu, kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ayan po mga kapatid. So yan po mga kapatid ang kabuuan ng mabuting balita ng Panginoon, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. Ayan po mga brothers and sisters, napakinggan naman po ninyo. So ang dapat lamang po natin gawin, ayan po, manalangin. Lumapit tayo sa Panginoon. So marami pa po tayong gagawin upang mapagtagumpayan po natin ang masasamang espiritong ito na naghahasik sa atin ng karamdaman, upang hindi po tayo panghinaan ng loob kapag tayo po ay dumaranas ng mga karamdaman, at hindi po tayo nag-aalala, sapagkat lalo pong lumalakas ang kapangyarihan ng masamang espiritong ito kapag tayo po ay nanglulupaypay, tayo po ay nag-aalala. Ayan, lalo tayong dudumugin ng masasamang espiritong ito hanggang sa tayo ay manghina, hanggang sa magapos nila tayo. Ayan, pagka nagapos na nila tayo, wala na, hindi na tayo makakawala. Doon na natin nabibigkas na tayo ay nawawala na ng pag-asa. Ngunit hindi dapat tayong magsalita ng ganyan, sapagkat nariyan po ang Diyos ng pag-asa. Siya lamang po ang makapagpapagaling ng lahat ng mga karamdamang iyan. So yan lamang po mga kapatid, saan man kayo saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, kapag umabot po sa inyong mga wall ang bidyong ito, tapusin po ninyo upang nang sa ganon ay maunawaan po ninyo ang lahat ng bagay, at nang sa ganon hindi na po kayo nag-aalala kung kayo po ay may mga karamdaman, kung lumaranas po kayo ng mga pagsubok. Ayan, so lumapit lamang po tayo sa Diyos, sapagkat siya lamang po ang makapagliligtas sa atin, siya lamang po ang makapagpapagaling sa atin. So yan lamang po mga kapatid, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito, samot dalangin kong lagi, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. Hanggang sa muli, God bless you all. Thank you Lord, thank you Jesus.